Ombudsman po natin talaga ngayon nananakot na naman po. Mukhang ipapakontempt niya rin po ay ipapakulong ang House. Aba, ipapakulong niya, sumagot agad-agad. Sumagot agad-agad. Parang sinasabi niya, anong mali ako? Ha? Anong mali ako? Lahat ng ginagawa ko tama, may tama ako. Sumagot na. Anong mali ako? Ha? May tama ako! Na 10 araw ng Office of the Ombudsman, ang si Vice President Sara Duterte at yung mga co-accused niya doon sa kasong reklamong naihain sa Office of the Ombudsman. Ang sabi ng Kamara, kasi doon sa sinilabas na statement, complainant daw ang Kamara. Okay. Pero sabi ng Kamara, sandali muna, wala kaming inihain na kaso o reklamo laban sa Vice Presidente. Ang ginawa lang namin, sinubmit namin sa Ombudsman yung committee report ng House Committee on Good Government na nagsabi na nagkaroon ng maling paggamit ng pondong Office of the Vice President. So paano kami naging complainant? Yan, linawin natin ngayon. Yan ang lilinawin natin, paano ba hinahandle ng Ombudsman. Itong mga ganito, pag naipapasa sa kanila ang mga tinatawag ko na committee report, anong ginagawa? At sino ang tutukuyin nila na mga tandaan nyo, committee report lang po yung pinasa. Committee report. Ginawa ni Ombudsman, putik nagpail ng kaso. Tapos ang complainant, House of Representative Joel Chua. Nasa linya po natin, si Ombudsman Samuel Martires po mismo para linawin ang issue ito. Ombudsman, good morning. Morning po, Ombudsman. Magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Weng. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Sir, si Weng po ang kasama ko. Double Weng kami ngayon. Good morning. Double Weng ba ito? Yes, Weng and Weng. Good morning. Pareho ang boses eh. Oo nga, gaganda ng boss. Ombudsman, linawin na nga natin ito. Ano po ba talagang nangyari? Bakit sabi ng Kamara, hindi kami complainant sa reklamo laban kay Vice Presidente? Okay, siguro naguguluhan lang sila. O naguguluhan lang yung spokesperson. Ang nag-endorse sa amin ng committee report, ng Committee on Good Government and Public Accountability, ay ang Secretary General mismo. At sinasabi ng Secretary General sa kanyang sulat na itong committee report ni Representative Joel Chua was adopted by the House of Representatives. So ang naging complainant dito na ginawa namin is the House of Representatives Committee on Good Government and Public Accountability represented by its chairperson, Representative Joel Chua. Yun. Pero sir, So sino ang gagawin namin complainant? Pero sa mga nakaraan, kung meron na ganitong kapareho, na meron bang mga naisusubiting committee report, automatic, kung saan galing ang committee report, sila ang complainant. Alam mo, Weng, minsan natin mga memorya. If we remember the family case, it is not even a committee report. Kasi hindi lahat ng mga senador ay nag-concur kay Senador Gordon at sa committee report. So just consider as a mere result of investigation of the Blue Ribbon Committee. Alam nyo kasi, sinasabi niya, yung Parmali daw, si Dick Gordon, ayun nga, mahirap kasi. Ganito kasi nangyari sa Parmali. Ang natamaan lang po, yung mabababa. Ngayon, yung ginawa na itong ombudsman, malamang, ang tatamaan nito, hindi si Sara, yung mabababa uli. Yan yun. Ganyan yun eh. Ayun ang plano niya, madidismiss yan. At kung may tatamaan man, ang tatamaan yan either Gina Acosta, yung mabababa lang ang tatamaan. Katulad ng Parmali. Diba? Ang natamaan, mababa. Hindi natamaan si Michael Yang. Hindi natamaan si Bongo. Yung mga malalaking isda, hindi matatamaan. Kaya ganun lang gagawin din ni Ombudsman. Di ba? Ang sabi ng House, wala kaming tsaka nasa panahon po tayo ng impeachment ngayon. Nasa panahon tayo ng impeachment. Isasabay mo to? Hindi ba kaduda-duda yon? Ang naging complainant doon ay si Senador Gordon at Senador Rita Montevero, representing the Blue Ribbon Committee. Si Senadora Amy nag-file din ng kaso, di ba? Lately lang. Sino complainant doon? Yung Senate Committee on Foreign Relations represented by Amy Marcos. Eh dito, sino magiging complainant? Alam ka naman kami yung complainant, hindi kami nag-imbestiga ng kaso. Opo. Kasi ang laman ho ng ano man na isumiting report ay nanggaling sa kanilang grupo. Sa kanilang Nanggaling sa kanila at detalyado ang offenses that were allegedly committed by the Vice President and some of the employees or officers of the DepEd and the Office of the Vice President. Ombudsman, Detalyado yun eh. Opo, Ombudsman, hindi ba, bakang inaakala po nila, ang palagay nila, sinabit na namin yung committee report. So, moto proprio, magsasagawa, o kusa, voluntarily, on your own, gagawa kayo ng sarili ng investigation, parang lead lang ibibigay ng committee report. Hindi po ganun ang kalakaran.
Hindi ho. Hindi ho. Hindi ho yung ganun ang kalakaran. That committee report immediately was treated just like any other report of the Senate or the House of Representatives was treated as a complaint. Noong nag-imbestiga po, Okay. sinimulan po ninyo imbestigahan ito, Ombudsman, o kaya iproseso, magpadala na ng mga summon at saka mga notices para mag-file ng kanilang counter dito sa reklamo o kaya itong kopya ng committee report. Hindi po malinaw sa Kamara yon na ito yung process. Baka po kaya sila nalito. Ay, bakit ba nila kami furnish ng kopya ng result ng kanilang investigation? Ano yun? Gagawin namin, pardon the word, pero ano yung gagawin namin scratch paper? Yun oy, angas men. Gagawin namin scratch paper. Wow! Angas. Angas, no? Biglang naging concern sa Pilipino. Wow! Biglang naging concern. Biglang naging concern. Ano yun? Opo, parang We're not even a part of that investigation of the House of Representatives. Oo. Kanya hindi kami dapat furnish ng kopya. Okay. Para bang sa pagkakaintindi namin, mga ordinary, hindi naman tayo masyado eksperto diyan talaga. Oo. Para bang kayo ay parang somehow parang ordinary, hindi pa korte ano? Parang kayo ay namamagitan sa dalawang partido, pero hindi kayo ang haharap para akusahan ang inaakusahang partido. Hindi dapat may magre-represent dito sa Kamara or sa komite na nag-file ho niyan. Wala naman ho kami pinagkaiba sa piskalya, sa Public Prosecutor's Office ng Department of Justice. Pag nag-file ka ng reklamo sa Prosecutor's Office, ikaw ang nagrereklamo, hindi yung piskal. Pero pag final ng piskal, yung reklamo, nakita niya may katotohanan, final sa husgado, ang Kasi nga malinaw naman yung nakalagay doon eh. Furnish you a copy. Hindi naman sinabing i-file mo eh. Ang labo eh. Halatang halata to eh. Mamaya may explain yan. I-explain pa natin ng maayos yan. reklamo doon ay hindi na yung complainant, kung hindi ang people of the Philippines. Doon po sa nangyari, Okay. halimbawa sa Yun. Senado Ombudsman, yung kay Gordon, kay Rizon Tiveros, senators, at saka yung kay Senator Amy Marcos, wala po silang naging reklamo na katulad na sa House of Representatives nung ginawa niyo silang complainant doon sa mga naihain na committee report sa inyo. Wala naman ho, wala ho. Wala ho kung narinig na kahit bulong galing kay Senador Gordon na bakit mo ako ginawang complainant? Okay, okay. Okay. Ombudsman, ganito po. Dahil nagkaroon ng ganitong pahayag ang mga leader ng Kamara na hindi kami complainant, wala kaming inihain na reklamo laban sa Vice Presidente sa Ombudsman, paano na po magiging treatment noong hawak ninyong investigasyon? Ito ba'y magpapahina kasi wala na po yung tumatayong... Alam mo ba't ako gigil? Alam mo ba't ako gigil? Kiss muna. Kasi nga, sinasabi niya yung kay Risa Ontiveros. Sinasabi niya yung kay Gordon. Okay? Narinig yung sinabi niya, di ba? Tama? Yung kay Risa Ontiveros, yung kay Gordon, wala pong impeachment trial noon, Mr. Ombudsman. Aru, 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 aru. Nagets niyo po ba? Ha? Mr. Ombudsman? Nagets niyo po ba? Nagets niyo po? Wala pong impeachment trial noon. Sana po nagets niyo. Aru. Nasabing complainant. Paano magtutuloy-tuloy ba yung inyong investigasyon sa Vice Presidente dahil po sa kabila po nito? Pero nagpadala na kayo eh. Kaya nga, so yun ang tanong eh. Tutuloy pa rin po ba ang investigasyon? Tutuloy namin ang investigasyon dahil para ano, binigyan kami ng kopya ng report of investigation. Para ano? Para basahin lang namin. Ngayon, kung ayaw nila magbigay, mag-cooperate sa amin, we might be forced. Mapipilitan kami, gamitin yung aming powers to cite them in contempt. Okay, tamo ha. Gagamitin daw niya yung powers niya to cite them in contempt. Haru, haru, haru. Putek, ang daming gusto magpa-contempt sa Kongreso ngayon, no? Yung mga alipore si Saray, contempt talaga yung Kongreso, eh. Sabi ni Ombudsman, ipurso nyo yung kaso. Kasi nga, alam na alam niya, madidismiss yan. Di ba? May impeachment tayo eh. Mamaya may explain yan. Ipapa-explain natin yan.
Tapos nananakot pa siya, no? Cite in contempt. Hayop! Ang hirap mo ka-bonding. No? Ito yung falang friend mo na sinabi mo lang, hello pre, andito kami ngayon sa outing sa Laguna. So maya magugulat ka. Pre, saan kayo? Dito nga, sa Laguna. Dito ako pre, sa kanto. Guo Jia, 出席习近平。 Hirap ka banding neto. Hindi ho kami nagbibiro. Trabaho ko ito na binigay sa amin ng taong bayan. Trabaho ito na binigay sa amin ng konstitusyon. Sino po ang isa Ano sa bibigyan mo kami ng sulat? Trabaho palang binigay sa iyo eh. Dapat nung wala pang impeachment, kumilos ka na. Ngayon concerned ka? Ha? Ngayon concerned ka? Pero nung impeachment, ay nung pa lang, nagkakalabasan na, dinetret ang Pangulo, hindi ka concerned. Wala kang pakialam eh. Di ba? Nag-hire ng assassin para patayin si BBM. Wala kang pakialam eh. Ngayon concerned ka? Sino maniniwala sa'yo? Sino maniniwala sa galawan mo? Dapat inaksyonan mo nung papatayin yung Pangulo. Oh, dapat inaksyonan mo. Oh, ba't ngayon ka lang aaksyon? Oh, sus mio. Bibigyan mo kami ng sulat. Nireklamo mo isang barangay captain. Ano, babasahin lang namin? Linawin ko lang, Sino daw po isa-cite niyo in contempt? Aba, di kung sino ho yung ayaw Kasi this is a committee report represented by Representative Joel Chua. Opo. So we will ask Joel Chua once the Vice President or any of the respondents there will file their counter. Tama, di ba, Lex? Sabi niya pa, oo nga pala, no? Sabi niya, wala pang ang ginagawa si Sarang kalabag-labag para kumilos kami. Wow! Wala pa daw ginagawa si Sarang kalabag-labag. Wow! Sabi ni Menchi, tagtarin ang kaso ng Bias Martres na pagbaba sa July 27, naalis na lang, gusto mong magic, kalatang-kalata, ayaw man lang itago, partisan niya. Tama. Tama po yan, Ma'am Menchu Yamamoto. Maraming salamat po. We will ask the committee kung gusto nila mag-file ng reply. Kung hindi, it will be submitted now for resolution by the Office of the Ombudsman. Ngayon, kung ayaw na mag-file ng reply, we will consider them deemed waived. Oo, wait Ngayon, na pag yun. sinabi na, ay, hindi naman kami nag-file sa inyo, if they insist on doing that, ay siguro naman, hindi ho ako I am not threatening them, siguro naman hindi na siguro magandang relasyon ito between the House of Representatives and the Office of the Ombudsman na ayaw namin mayari. I think they should cooperate with us because they were the ones na, kumbaga sa Nanakot pa, no? Ayaw naman siguro nila magkaroon ng hindi magandang relasyon. Ang House of Representatives at ang Ombudsman. Angas, men! Angas! Angas! Ayaw mo naman hirap masira ang relasyon natin. Alam mo naman yan, hirap. Ayaw mo punuan sa loob. Angas! Angas, man! Brush up ang balls! Angas! kinalabit kami, kiniliti kami. Opo. Ay, kinalabit nyo kasi! Natutulog eh! Mali rin kayo, Congress, kinalabit nyo raw sila eh. Kiniliti sila eh. Natutulog eh! Masama gising neto. Naalipungatan to. Kaya naman pala, natutulog sila. Siyempre, naalimungatan.
biglang na-file. Nalip, ay putik, ang lakas ng ulan, delikado to ha. Baka mawala na naman kami ng ilaw. Ano? Di, lakas ng ulan. Diretso na natin to, baka mamulan. Sa mga Pero pwedeng tumakbo naman yung investigasyon ninyo kung halimbawa Hindi parang nawala. itrato nyo ng wave yung kanilang panig para mag-file ng anumang reply doon sa magiging sagot ni Vice President Sara Duterte, hindi po ba? Bibigyan kasi, pag nag-file naman si Vice President Sara Duterte at saka ibang respondents doon, ng kanilang counter affidavits, the House of Representatives will be furnished a copy. Eh paano, Sila mismo, si Vice President mismo, mag-furnish ng copy sa kanila. paano ombudsman ko sabihin ni Vice President na wala naman palang complainant laban sa akin eh. Bakit pa ako tutugon sa notice na binigay sa akin ng ombudsman? Ay, tingnan natin kung ano ang kahinatnan nito. Pero definitely, Tingnan natin hindi yun. ninyo pwedeng isantabi yung fact na merong kailangang imbestigahan. Hindi namin pwedeng isang tabi, hindi namin, we cannot close our eyes, hindi namin pwede ipikit ang aming mga mata na merong isang reklamo na ibinigay sa amin. Okay. Di Ombudsman, ba? Ayop, no? Hindi daw pwede nilang ipikit ang kanilang mata na may reklamo laban na ibinigay sa amin. Samantalang dati, binigay po ang opinyon nila ukol sa paggastos ni... Lakas. Lakas ng ulan, ah. Samantalang dati, tinanong siya, di ba? Wala pa siya nakikita paglabag kay Sara. Lupit. di ba ang ombudsman naman ay talagang nasa otoridad ho nyo ay imbestigahan yung mga kuni-question ng opisyal ng gobyerno. Yung pagpapadala ho ninyo, yung 10 araw, binigyan nyo ng 10 araw ang sign ng Vice Presidente, yun ba ay senyales na nakita nyo na talagang meron hong probable cause yun sinasabi, talagang may mga tamang ebidensya na kumi-question. Kaya matibay ito pong itong committee report na ito laban sa yung kanilang mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Wala pa ho kami, hindi pa kami umaabot doon sa Wala puntos pa. ng pag-determine ng probable cause. Mhm. Ihintayin muna namin, nakita lang namin doon sa report na may sufisyente na ebidensya. So gusto namin sagutin ngayon ng mga respondents, nila Vice President Sara, yung nakasaad doon sa report na yon. Ngayon, doon kami mag-determine yun based on the counter affidavit at saka doon sa report. Pag-aralan namin ngayon, if there is probable cause, then we will make the determination later on. Meron na rin po bang ombudsman na Ngayon, pag nakita nila, walang probable cause, nga. Kung may tatamaan dyan, hindi si Sara. Tatamaan dyan yung mga alipin ni Sara. Hindi si Sara tatamaan dyan. Ang tatamaan dyan, Gina Acosta. Yan ang tatamaan dyan. Iiwas ni Martires yan. Iiwas ni Martires yan. Tapos hindi na tayo pwede uli mag-file ng kaso kasi nga, 2 beses, bawal.